Pero mga kapatid, sa kapatid po ito, ang naka-schedule po natin, yung dito ay si kapatid na Nelson, pero siya po ay out of the country. Siya po ay nasa ibang bansa. So, pansamantala po muli ay kami dalawa ni kapatid na Jason ang katayo at kahalili sa kanila po sa kanila West Coast sa Saborito. Nais ko po mga kapatid na ituloy yung ating pong talakayin sa pinag-aaralan po natin. Nakalimutan ko lang po rin yung meron po akong note, ako po yung umuwi, ako ay almost 2 months na sa, o 2 linggo lang, 2 months ko sa hospital, umuwi lang ako sa araw ng Sabado at Linggo. Last Saturday, pag uwi ko po ng bahay, may nakita ko galing sa misis ko. At nilais ko po itong halimbawa sapagkat ito i-relate dun sa ating pinag-aaralan na may kinalaman po sa manuscript. Sa akin pong pagkakabasa, binasa ko po at sinunod ko po yung instruction ng aking asawa at nakalagay po at binasa ko, ang nakalagay po ay, ang pagkabasa ko ay so yan po ang pagkakaintindi ko, no? Pakisabay ang sando, makasando sa washing machine. Kasi may nandun po yung mga damit ko sa washing machine. Sabi niya, pakisabay. Kasi may dala akong, may uwi akong mga sando, no? Na pinagamit ko doon, pinagalaban. Pagdating ni Mrs. Kanya, sabi ni Mrs. sa akin, ba't hindi mo sinampay? Ang ilaw-ilaw ng pagkakasabi ko sa iyo, pagkasabi ko, ang product ako, nakalagay doon, pakisabay ng yung mga sando. Ang nakalagay po dito sa sulat sa kanyang notes, ito po ang nakalagay. Pakisampay. Nung nabasa ko kasi nakita ko, kasi meron pa po una, nasunod ko yun dahil nasunod ko naman yung dire-diretso, nakakabit ko na doon. Kabit sa akin yung misis, basahin mo maigi. Ang pinasa ko nga maigi. Nakalagay, pakisampay, hindi pakisabay mo. Ginawa din sa santo ko, nilabang, pinasod ko muna. So basa siya, inilagay ko ngayon doon siya sa washing machine. So yung mga bagong laba, so nabasa. So mapapansin po niya, ano napapansin po niyo? Na-drop yung letter M at yung P naging diba? Yan ay common sa mga sumisiping ng Biblia po natin noong unang panahon, yung mga manuskripto. Ito ay isang bahagi, tinatalakay po natin. So, nangyayari po sa panahon po natin na ito. So, binigay ko po itong halimbawa para po ito ay maging isang, kumbaga, buhay na patotoo kung paano po sila nagkakamali. Gaya po ng pagkakamali ginagamit natin. So, madali naman po, no? Pakisabay. Kasi nung mabasa ko, nakita ko agad nabasa ko agad yung pakisa at yung AY sa uli. So, na-drop ko yung N at yung P, nagawa kong D. Diba? So, nagkaroon ako ng letter alteration, letter blotting, and change of letter. Which is common doon po sa manuscript na pinag-aralan po natin. Okay? So, nililiwanag ko lang po. So, meron po tayong bisita. So, I don't know, alam po natin na hindi siya makapagsasalita ng Tagalog. At, unluckily, unlucky ba? Kasi yung pong aking presentation ay sinulat ko sa wikang Tagalog. Taon po sa wikang Tagalog. So, dito po ituloy po natin yung ating tinatalakay na hermeneutics that relates to the proper
or the path to the understanding the scriptures. So, ito po ay bahagi ng pag-aaral natin kung paano natin unawaan ang Biblia. At sinabi ko po sa inyo na ito ang ating pong pag-aaral ay magiging mabagal pagdating po sa subject na ito. No? Sapagkat ito po ang batayan natin kung paano natin inuunawa ang Biblia, batayan po natin kung paano natin pag-aaralan ang Biblia, batayan po natin para po hindi po tayo madaling maloko ng mga aral na hindi pa po natin nabibigay. Sapagkat ang isip po ng tao ay kagaya po ng isang cup na walang laman. Ibig po sabihin, kung ano pong uri ng liquido ang ilagay mo po sa isang cup na walang laman, ito po ay kanyang tatanggapin. So kaya po ilalagyan po natin ng laman yung ating cup para po ito ay hindi madaling malagyan ng ibang ng tinatawag na contaminated na liquido. So ayun po ay hermeneutika. So, at gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng pagbabalik tanaw at pag-aaralan po natin muli yung pinag-aaralan natin mga kaulan. Unang pag-aaral. So ang kahulugan ng hermeneutika ito ay isang sining at agham ng pagpapaliwanag o pag-unawa sa kahulugan ng isang kaisipan sa isang daluyan o wika. So it is this art and science of interpretation, the interpretation of the idea within a medium or a language. No? Ito ay isang sining at agham ng pagpapaliwanag o pag-unawa sa kahulugan ng isang kaisipan sa isang daluyan o medium o wika. Sining sapagkat ito ay nagtataglay ng likas o natutunang kakanyahan. So ibig po sabihin, tayo po ay may kakanyahan, meron po tayong likas na kakanyahan para po magpaliwanag at para po makaunawa. Ayan po ay natututunan po natin simula po ng ating na tayo sanggol at tayo ay lumalaki. Yan po ay kusang natin natututunan. O meron naman tayong natutunan kakanyahan. Ibig po sabihin na natutunan kanyahan yung acquired skills po natin na pinag-aaral halimbawa po sa kuleyo, sa kuleyo o sa high school. Sasabi po pagpasok po ng eskwelahan, labo po yung isip natin. So wala tayong kakanyahan para po unawain, alamin, pumasa para po sa ibibigay na exam ng mga teacher. Diba po? So ang ginagawa po natin, nag-aaral po tayo. At yung pag-aaral po natin, ay nagkakaroon po tayo ng likas na kakanyahan. So, at ito ay tinatawag rin ng mga agham sapagkat ito ay nagtataglay ng baybayin at tiyak na pamaraan o alituntunin na kung saan ang alituntunin nito, ang tiyak na pamaraan nito, ito ay fix sa ating kaisipan. Fix po yan. Ayan, yan ay kusang dumadali po sa atin. Okay? Ang kakanyahan at panuntunan sa hermeneutika ay likas na nakahubog sa kaisipan ng tao at ang mga tao wala lamang po kakahiyahang umunawa. Yung po mga tao may diferensya ang pag-iisip. So kaya nga pag tinanong natin sila, inconsistent ang kanilang mga sagot. Diba? Kaya nga pag tinanong natin ang isang tao at iba yung kanya sinasagot, kaya sabi natin, parang yan, straightforward na ginagamit eh. Ito yung yata itong tao na ito eh. Diba? Bakit? Iba-iba sinasagot sa tanong ko eh. Okay? Ang exegesis ay paglalapat ng panuntunan ng hermeneutika. Likas na ilalapat kung ang kaisipan sa daluyan o wika ay pangkaraniwan sa pagitan ng pinagmulan at pinagtutukuyan. So ibig po sabihin, kung common po yung tinatawag na pag-uusap, kung yung isang ideya sa pagitan ng source at sa pagitan ng receiver. So madaling mayroon po tinatawag tayong komunikasyon. So kung halimbawa po ako po ay isang doktor po, kung siya ay makikipag-usap sa isang engineer o makikipag-usap sa isang arkitekto, hindi po niya pwedeng gamitin yung mga technical term na ginagamit po sa medicine. So bakit? Sapagkat hindi po maintindihan ng arkitekto, sapagkat yun ay banyaga sa arkitekto at hindi alam na arkitekto. O yung bang arkitekto, hindi siya pwede gumamit ng mga technical term na ginagamit sa architecture para po ipaliwanag sa medicine. Diba? So kinakailangan mayroong common na tinatawag common ground.